Ayon sa report mga tropa, mayroon ng contingency plan ang Los Angeles Lakers para sa pagretiro ni LeBron James at ito ay isang malaking plano para sa Lakers, sabi ni Kevin O'Connor ng The Ringer sa kanyang podcast. Nakafocus ang Lakers sa kanilang future para kay Luka Doncic. Maaaring hindi nga ito posibleng magtagumpay dahil maganda ang takbo ng Dallas Mavericks at baka hindi nila ibigay si Doncic sa Lakers. Pero ang Lakers, sa pamamagitan ng hindi pag-trade ng kanilang mga future picks, ay tila nag-iisip na hindi basta-basta nagre-relay para kay LeBron James. Bagaman hindi tiyak kung gaano pa katagal maglalaro si LeBron James sa NBA, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng magandang laro sa kabila ng kanyang edad na nag-average siya ng 25.7 points, 8.3 assists at 7.3 rebounds sa 71 games noong nakaraang season. Isa sa kanyang mga layunin sa huling bahagi ng kanyang karera ay makapaglaro kasama ang kanyang anak na si Bronny James. At ito ay magkakaroon siya ng pagkakataon matapos ang Lakers na piliin siya sa ikalawang round ng NBA draft ngayong taon. Posibleng matapos niyang makamit ang layuning ito, maaari niyang magpasya na tapusin ang kanyang career. Kapag nangyari iyon, tiyak na magiging isa siya sa pinaka-decorated na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may 4 na NBA champion, 4 na Finals MVP, 4 na Season MVP, 20 All-Star Game appearances at ang pinakamaraming puntos sa NBA history. At kasalukuyan siyang ika-4 sa assists at maaaring umabot pa siya sa pangalawa depende sa kung gaano pa katagal siya maglalaro. Hindi pa tiyak kung paano gagalaw ang Lakers pagkatapos ng kanyang pagretiro at hindi naman aalisin si Anthony Davis sa Lakers, ngunit hindi pa rin siya nakikitaang na magdadala sa Lakers sa iyang championship na mag-isa. Kaya kailangan niya ng isang high-profile superstar na makakasama niya. Walang mas magandang pagpipilian kaysa kay Doncic na naging NBA scoring champion ngayong season na may average na 33.9 points per game kasama ang 9.8 assists at 9.2 rebounds. Pinangunahan niya rin ang Dallas Mavericks sa NBA Finals kasama si Kyrie Irving at tiyak na lalakas pa ang kanilang duo sa paglipas ng panahon. Gagawin ng Mavericks ang lahat para mapanatili si Doncic sa Dallas sa kabuuan ng kanyang karera katulad ni Dirk Nowitzki. Ngunit huwag tayong magugulat kung susubukan ng Lakers na pigilan ang mga plano ng Mavericks. Samantala, matatandaan na ang Denver Nuggets ay kinapos nga sila ng nakaraang season at dahil ito sa kakulangan ng depensa at ngayon ay mas lalo pang humina ito. Matatandaan na nawala si Bruce Brown noong nakaraang taon at ngayong taon naman ay nawala naman si KCP na may 40% sa 3-point area at kanilang primary lockdown perimeter defender. Nawala si KCP sa Denver dahil hindi nila kayang bayaran ang malaking luxury tax na idudulot ng kanyang malaking increase. Sa off-season naman ay nakuha naman nila si Russell Westbrook pero bagaman triple-double threat ito, hindi magi-improve ang 3-point shooting ng Nuggets kay Westbrook. Dahil alam naman natin na isa sa mga kahinaan ni Westbrook ay ang tumira ng tres, may average nga lamang ito na 27.3 last season. Ganoon na rin ang kanilang depensa. Kahit dinagdad naman nila si Dario Saric, may shooting din ito sa labas na big man. Pero kaya nila ginawa ito dahil ang kanilang first round draft pick na si Darren Holmes II ay napunit ang Achilles sa kauna-unahan nitong Summer League game. At sa pagkawala ni KCP, Justin Holiday at Reggie Jackson, kinakailangang gamitin ni Coach Michael Malone ang mga hindi pa subok na mga bata. Kagaya nila Christian Brown, Peyton Watson, Julian Strawther na isang malaking sugal para lamang makapagtipid ng pera ang Denver. At ang isa pang problema ng Denver Nuggets, itong si Jamal Murray na obvious na hindi maganda ang inilaro sa Olympics. Ayon sa report mula mismo sa management ay merong iniinda itong si Murray kaya yun nga ang dahilan kung bakit bagsak ang laro niya sa Olympics kaya malamang na hindi 100% ito sa pagsisimula ng regular season.